Hey, beautiful people of the Philippines! So ngayon may bago kaming episode ng Kamusta Med? Kababayan, So ngayon tutuklasin natin ang buhay ng mga OFW sa labas ng bansa, di ba? siyempre, yung mga kababayan natin na yan, hindi lang natin yung kababayan, mga kapatid din natin yan, kahit hindi tayo magkaano-ano sa dugo. Kasi kapwa natin yung Pilipino. Noong nakaraang linggo, nagpatanong ako sa inyo ng mga katanungan nyo tungkol sa buhay o karanasan ng OFW at ngayon ay sasagutin na natin. Tara na! Puntahan na natin! Ngunit bago ang lahat, sino nga ba ang mga OFW? Ang mga OFW o Overseas Filipino Workers ay mga migrant workers na galing sa Pilipinas upang pansamantalang magtrabaho sa ibang bansa. Sila ay binabansagang modern-day heroes dahil sila ay nagpapakita ng katatagan at katibayan ng loob sa pangingibang bansa para sa kanilang pamilya. So ngayon naman ay magsasagot na tayo ng mga tanong. Sa unang tanong ay si @ginger34, paano po ba mapaprocess ang mga papeles kung gusto mo nang mag-abroad? So ang gagawin mo dito is kukunin mo muna yung mga passport, PSA sa visa, tapos yung mga papers mo na yon, dadalhin mo sa POEA para ma-process. Tapos doon naman, i-check ng agency na yon kung okay na yung papers mo, tapos saka ka magbabayad para doon sa OWA contribution. Pagtapos nun, kukolektahin ng agency mo yung bayad ng employer sa'yo, tapos pwede ka ng mga ibang bansa. So ngayon naman ay si @tinkerbless. Sabi niya dito, yung mama ko nagtatrabaho sa ibang company. Ngunit hindi niya sinasagot yung mga kailangan ng mama ko. Ano po ang gagawin? So, i-apply dito yung RA 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Nasasakupan ng batas na ito ang pagkait ng isang kumpanya sa papeles ng nais mga ibang bansa. Sabi naman ni @StepOnMe, may benefits po ba ang pagiging OFW? Maraming benepisyo ang pagiging OFW tulad ng health insurance, pensions, tax incentives, tapos sa pag-ibig funds, meron pa dyan yung binibigay nilang earnings, saka short-term cash, pati mga utang. Bukod sa tulong pinansyal, makakakita ka rin ng mga tanawin sa ibang bansa. So, ang kasunod naman na tanong ay galing kay @darna0126. Ano yung mga government agencies na tumutulong sa mga OFWs? So, pwede kang humingi ng tulong sa the Overseas Worker Welfare Administration or OWA. Ang kasunod ay ang the Department of Labor and Employment or DOLE. At ang mga iba pa ay Government Financial Institutions, Department of Foreign Affairs, Social Security System, Pag-ibig at iba pa. Ito naman kay Bel Pangilinan 02. Naniniwala po ba kayo na sa sinasabi nilang modern day heroes daw po ang mga OFW? Siyempre, oo, kasi sinusugal nila yung buhay nila para sa kapakanan ng kanilang pamilya, mga iba pang kaano-ano nila, para may ahon sila at sarili nila sa kahirapan. So, tanong naman ni Parokya ni Jeff 01, gaano na po karami ang kapwa Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa? Noong 2010, merong 4,018 na mga Pilipino na ng ibang bansa. Pagdating naman noong 2016, umangat ng 2.4 million na mga Pilipino na umalis sa country, kaya ang ginawa ng Pilipinas is magbukas para sa buong mundo. So, ang tanong naman ni @Derry King, pwede po ba magtrabaho sa ibang bansa kahit walang working visa? So, ang sagot ko dito is, karamihan sa mga nasa ibang bansa, kailangan ng visa dahil tinitignan nito ang mga taong pumapasok at lumalabas ng bansa at tumitigil sa illegal na immigration. Nasagot na namin ang inyong mga katanungan kaya dumako naman tayo sa aming isang kapwa-host na si Blue para mag-interview ng kababayan natin ng ibang bansa. Blue, Ikaw na! Magandang hapon sa inyo. Ako nga pala si Blue De Leon. I-interview natin si Sir. Pakilala po kayo. I am Engineer Fresco Bustamante. I'm an ATEC engineer. I'm an HTEC engineer. Having 33 years practice both in structural engineering and structural engineering. Anong engineer? Bakit niyo po naisipan ng pag-abroad? That was because slows down the economy, and at the same time, it was an opportunity for me to really exercise and exemplify
world of structural engineering. May mga karanasan ba kayong hindi malilimutan habang naninirahan at natatrabaho sa ibang bansa? Two things that happened to me. One is how to prepare a feasibility study in which majority of the terminologies are new to me, but somehow it was a good technical report that made me explore further of the best and potential in me, resulting in my promotion. Salamat sa sagot na yan. Nararamdaman niyo po ba kahit minsan na maging isang estranghero sa sarili niyong bansa o pamilya? No. Okay. Nakakamit sa buhay at nakamit niyo na ba yung mga ito? Of course, I would say yes. At the age of 52, I was able to obtain a specialization in structural engineering, and it was recognized internationally. When I say internationally, I can really practice whether it's in the Europe area or whether in the US. And with that, I can say to you, it's a fulfillment of what I thought the best in me. Secondly is when it comes to financial aspect, it's a very nice outcome in my life. Having the best potential and the best execution of my profession. Nung kayo ay nasa ibang bansa, naisipan niyo bang umuwi na lamang sa Pilipinas? To go home is a choice. The good thing of my experience is that I have the privilege of going home every 6 months. I never had experience greater than 8 months. Therefore, it was a privilege to me. So it is the same as simple as living in our so-called homes. May nais ba kayong sabihin na sa mga kapwa niyo Pilipino na mga balak mga ibang bansa? Nowadays, whether you go out of this country or not, the most important is what we call recognition. When I say recognition, your qualification should be clear enough that that qualification is aligned with international standards and the so-called stipulations of multilateral or bilateral agreements. If you move out in this country as an engineer, ensure that your educational curriculum for your engineering program is aligned with the international so that you are recognized as engineer as well. So nowadays, it is very important to know that this type of recognition is available in the Philippines. That for you to extend your services as a professional engineer, no need actually to go out from this country. Just ensure that you have the recognition, that certification, which is an added point to you, which we call qualification title, which is the most important. Maraming salamat po sa pagsagot ng aming mga tanong. Doon na po yung nagtatapos. Maraming salamat po din. You're welcome. It's a pleasant to my heart to share it with you. I really thank you. At dito na nagtatapos sa aming video. Sana may natutunan kayo. Just like, share, subscribe. Hit the notification bell at magkikita pa tayo sa susunod na episode. Bye!